kontra African Swine Fever at Avian Influenza. Nagpapalitan ng servisyo si Trisha Lindo. Trish! Good morning, Robert at Steve. Sampulan ng Food and Drug Administration at Department of Agriculture Bureau of Animal Industry, sinalakay ang magiging susunod na hakbang laban sa African Swine Fever at Avian Influenza. Inatasan ng DA na masigurong kumpleto ang post-marketing requirements at pagsunod sa proseso ng FDA. Habang FDA ay nakatutok naman sa pagsisiguro na ligtas, epektibo at ikalidad ang niro-roll out ng vaccine. Dahil ito nakaka-apekto ang initep at avian influenza sa industriya ng pork at poultry. Asa man ang dala ni mong kuan na? Taas ang price ng mga produkto sa merkado. Mataas ang ng niro-roll out, ESF vaccine. Ha? Talagi, tagalan lagi na ako. Kaservisyo mo, trace na rin para sa Radyo Serviso at Radyo sa Istrenta. Maraming salamat, Trisha Lindo. Ay. Sa mga papasok ha, medyo huwag nang mag-snooze-snooze. Tama na yan, kilos na. Bisik-bisik na ng fest. Ano bang technique para magising agad? Kasi maaga yung... Isipin mo na lang, makikita mo yung crush mo sa office. Ay, ganun. Or kung ayaw mo naman, isipin mo na lang, makikipag-unahan ka sa siksikang jeep, sa siksikang FX ba, mayroon, di ba? Or van na pala kayo, mas mahaba. At pipila ka sa MRT, good luck. Tinaw kung di ka pa mag-isip. Tapos pagdating mo sa opisina, yung hapong-hapo ka, tapos makita mo yung boss mo nakapamewang. And why are you late? Sabihin ni boss. Pinaka-importante niya partner, isipin mo na lang na kailangan mo kumain para sa pamilya mo. Ay, ganun ba ikaw? Kaya bumabangon ka. Oo, alas 2 pala ng madaling araw, nagkakapi na ako. Very good. Sobrang alas 2. Alas 2 o patulog ka ba ng alas 2? Partner, mabilis lang. Oh, good. Natasik mo tayo sa ating Viber number. Nag-message ang Kulanto family. Mula po yan sa Carmona, Cavite. Hello po! Kay Fidel Magpayo at mga taga-Kawayan City po sa Isabela. Good morning, good morning. Tawagan po sa aming pagbabalik, partner. Mga OFW sa Thailand, hindi apektado na tumataas na kaso ng COVID-19 sa naturang bansa. At sa ating sports balita, Oklahoma City Thunder pinalo ang Minnesota Timberwolves sa Game 1 ng Western Conference Finals. Yan, hindi mo pa mga balita sa magbabalik ng Radyo sa Istreta Balita. Kape. Sarap magkape. Pilit ang balitaan ang hatid ng radyo sa Istreta Balita. Mga awiting magpapakalma sa inyong mga gabi at magbabalik tanaw sa inyong nakaraan. Iwanan ang inyong pagod at sabayan ang saliw ng mga musika natin sa inyo ng Remember Your Music kasama si Kuya Dan mula Martes hanggang Sabado, alas 12 ng ating gabi hanggang alas 4 ng umaga sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Mga kwentong nagpapangiti sa inyong mga labi. Dear Chang Ami, ako po si Barbie. Habang tumatagal ang aming samahan, ay may kakaiba po akong nararamdaman. Mga pinagdadaanan nagpapaluha sa inyong mga mata. 20 years kayong nagsama. Bakit po napunta sa paghiwalay? Alam na rin ang problema eh. Bakit po hindi ninyo nagawang mapag-usapan at napagkasunduan na maayos po? Pwede nating pag-usapan yan. Valid po yung naramdaman ninyo. Ganon din po ng asawa po ninyo. Ako to, si Chan Ami. Tingin ko ay gusto pa niyang magkaayos sila at mabuo bilang pamilya. Kasama si Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Huwag nang itago ang nararamdaman. Anumang sakit at iniinda, pwede nang ikonsulta yan. Punta na dahil bukas na ang Klinika 630 para tugunan ang inyong mga pangangailangang pangkalusugan kasama sina Bernadette Zambrano Turuan natin isa't isa kung paano aalagaan yung kanilang sarili. at Doc Dennis. Kung ang pasyente ay nakakaintindi, isang parte na yan sa pagpapagaling ng pasyente. Alas 2 ng hapon. Siksik ang 6 a.m. mo sa talakayang makabuluhan. Tama ba yung pinagkakagastusan natin? O yun kasi po yung issue, no? Huwag natin ilihis. Oo. Nakasyon na politika, nakasyon na... Ay, wag walang gano'n. Huwag na may halong kakulitan. Ang oras namin ibiging maganda. Ako doon. Dapat dumanan mo kayo, baby. Music
sa Gising Pilipinas. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Brigonia. Simula alas 6 ng umaga at nagbabalik ng alas 7:30. Dito sa Teleradio Servicio at Radyo 630. May mga katanungan ka bang bigat? Dahil hindi mo alam yung batas, hindi mo alam na dapat meron ito. Kailangan talaga ng pansin. Ilapit mo na yan dito sa Hello Attorney. Padala lang ang inyong tanong, mensahe at concern sa Viber. 09192783,000. At sasagutin natin dito yan mula Lunes hanggang Biyernes. Anak una ng hapon sa Teleradio Servicio at Radyo 630. Maghahatid ng mga rasyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Basta't balita't serbisyo publiko. Antimano kay Robert Mano. Radyo 630 Balita. Balita sa ibang bansa. Sa labas ng bansa, nilinaw ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Paredes, na wala pang naapekto ang OFW sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Thailand. Dagdag ni Paredes, wala pang dapat ikabahala dahil nasa mabuting kalagayan ang higit 40,000 Pinoy roon. Pero paalala ni Paredes, huwag magpakakampante at patuloy na magdoble ingat, lalo na mga may comorbidity na sumunod sa health protocols. Samantala, 5 naman ang patay habang 53 naman ang sugatan matapos pasabugin ang sinasakyang school bus sa Balochistan, Pakistan. Ayon kay Local Deputy Commissioner Yasir Iqbal, papunta sa isang military-run school ang nasabing bus nang mangyari ang pagsabog. Hindi patukoy kung sino ang nasa likod ng pag-atake pero hinala ng mga otoridad. Separatistang grupo ang Balochistan Liberation Army o BLA ang nasa likod nito. Radyo 630 Balita. Sports Balita. Sa ating sports balita, uwi-score ng 31 points si Shai Gilgeous-Alexander sa panalo ng Oklahoma City Thunder laban sa Minnesota Timberwolves sa Game 1 ng Western Conference Finals, 114-88. Nakatulong ni Alexander sina Jalen Williams at Alex Caruso sa panalo ng OKC para makuha ang 1-0 lead sa Best of 7 series. Muling maghaharap ang Thunder at Timberwolves sa Game 2 ng Western Conference Finals bukas. Samantala, kinumpirma ni People's Champ Manny Pacquiao ang kanyang comeback fight sa Hulyo. Sa kanyang post sa Facebook, inanunsyo ni Pacquiao nakakalaban ni WBC Welterweight Champion Mario Barrios sa July 19 sa Las Vegas, Nevada, USA. Muling lumaban si Pacman noong 2021 nang talunin siya ni Yordenis Ugas ng Cuba. Muling panguna ni Freddie Roach ang training ni Pacman laban sa laban kay Barrios. Radyo 630 Balita. Narito mo muli mga nagpapagang balita sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. Lolo nalunod sa rumaragasang ilog sa Davao Occidental sa kasagsagan ng pag-ulan na dala ng ITCC. Ilang lugar sa Davao Regional Park muling pinapunsod ng pag-ulan. No contact apprehension policy muling ipatutupad sa malalaking kalsada sa Metro Manila simula sa Lunes. MMDA umaasang susunod ang mga motorista sa batas trapiko sa pagpapatupad ng NCAP. Comelec tinanggi na 17 milyong botante ang nag-overvote noong midterm elections. Kabataan Party List nanindigang nararapat ang desisyon ng Comelec na ipagpaliban ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List. Dating Presidential Spokesperson Harry Roque, isa ng pugante ayon sa Department of Justice. Roque, muling hinamon na umuwi ng Pilipinas at harapin ang kasong human trafficking na isinampa laban sa kanya. Sa lalawigan, Mayor ng South Ubi, Maguila del Sur at misis nito, inaresto. At sa balitang sports, People's Champ Manny Pacquiao inanunsyo ang pagbabalik sa ring sa Hulyo. WBC Champion Mario Barrios kakalabanin ni Pacman. Happy birthday, Steve Raz! Matagal pa nga. Matagal pa.
Good morning, good morning. Good morning po sa mga kaservisyo po natin. Tumulong po simula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 6 ng madaling araw. Ay, madaling araw tuloy. Umaga na yun. Umaga na pala, maliwanag na sa gilid, oh. O, nakakaliwanag na. Maya-maya mainit. Mainit na naman. O, paano? Ay, sa mga nagpa-attendance check, maraming salamat po ha. O, gaya na sabi ko sa inyo kanina, itaas nyo, mas gumising pa kayo ng maaga para 4 o'clock pa lang, nababati na namin yung mga pa-attendance check nyo na yan. Alas 4 ng madaling araw, ha? Nagsisimula po ang radyo sa Estrella ng Balita. Oo, doon kasi medyo kakunti pa lang yung nagme-message. Kaya mas nababasa ko lang. Eh pagdating ng ganitong time, buhos na sila. So, wala na abutan natin. Ha? Pero, i-check pa rin namin ito. May ballpen ako. Correct. So, ibig sabihin, yung mga absent, minamagkaan ko pa rin pag-absent. Ay, nako! O, yan! Ang radyo sa Estrella Balita ngayong Wednesday, May 22, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kung napapanood sa cable social media Iwan TFC. Ako po si Steve Brands. Nagbabalita ng mga oras. Good morning! Parang aking dapat. Asa yun ba yun? Narinig din po tayo sa DWPM Radyo sa Estrella sa Mega Manila. Ako naman po si Robert Mano. Handang magserbisyo sa inyo. Antimano! Susunod na po! Ang napakaganda! Paldo! Paldo! Paldo, partner. Siyempre. Paldo sa kagandahan. Paldo sa kagandahang loob. O, di ba? Lahat ng klaseng paldo nasa ating Doris Pinel. Ha? Ay, magagaling pa kayo po. Ano ba yan? Hindi pa. Iba pa yun. Hindi pa napapamunga pa natin yun. Abo? Eto na sila. Alvin Chico at Doris Bigornia sa... Maaga pa, 6 pa lang. Ayoko, masisigil nyo kami mamaya. Susunod na po ang Gising Pilipinas. Bye! Basta't balita't serbisyo publiko. Antimano kay Robert Mano. Nagbabalita, nagseserbisyo. Ito po ang General Serbisyo at Radyo sa Estrella. Pagising lang. Pagising ko lang. Tao po! Tao po! Tao po! Solang so. Sauce ka dyan eh. Alam ko, please, salsa. Yes! Ang nakaka mo, Alpico. At ito ang teleradyo serviso at radyo sa Estrella, ang puntahan ng bayan.
Thursday, partner. Kaya nato ka na ba for the week? Ako pa rin po tayo nakabulo, ha? Pero ano, hindi ako ganun ka-excited. Bakit naman? Ako excited na ako. Kesa sa Monday. Kasi paborito natin yung Monday. Narito na po mga maiinit na balita ngayong Webes sa Gising, Pilipinas. Nagkakautusan na ng supply ng pagkain at produktong petrolyo sa Borongan City sa Eastern Samar. Yan na. May kasunod po ito ng limitasyon sa na makakapekto sa pagdadala ng supply mula sa Leyte. Nagsara na ilang fast food chain at nagkakautusan na rin yung supply ng manok at frozen goods sa ilang grocery store sa Borongan City. Napapahala mga residente sa posibleng pagtaas ng presyo ng bilhin sa gitna ng kakulangan ng supply. Pero ayon sa DPWH target taasan ang load limit sa tulay sa mga susunod na buwan. Hindi po susunod na buwan ang kailangan ng mga taga-Leyte. Now na gumawa po kayo ng paraan. Yan ang sinasabi ko, partner eh. Hindi na paghandaan. Di ba bigla-bigla naman kayong nagpasya? Wala man lang kayong plan B. Alam mo, pwede naalala ko, meron lang nag-text sa'yo. Na taga doon, kaya natin nalaman. Nag-study ko kasi yun. Yung head mismo ng head yung chamber yun eh. Okay. Si pangalan nun, head pala, na-interview ko yun, partner, dahil nag-study ako ng mataas na singil sa kuryente. Ako sa Leyte. Sabi sa atin eh, kaya natin nalaman. Oo. At yung mga taga doon, alam na, kaya sila nag-panic dahil hala, nag-decide na limitahan yung makakadaan. Pero wala namang alternatibo. Paano dadalhin yung mga truck ng petrolyo doon? At iba pang goods. At iba pang goods. Paano natin dadalhin doon? Hindi po kailangan natin sila kasi baka bumagsak. Oo, nandun na ako. Importante naman talaga yun. Pero wala pa kayong plan B. Wala. Or plan C or plan D. Anak ng... Nagkabulatan na lang. Ano to? Bulagaan? Anak ko naman. Kung ba kayo na sige, go. Dahil ka lang 2 kaso ng monkeypox sa Openpox sa Maguindanao del Norte. Sa report ng Bangsamoro Health Ministry, gumaling na ang 59 na taong gulang na babaeng pasyente mula sa Sultan Kudarat. Gayon din ang 28 taong gulang na babae mula sa Dapu o din Sintua. Ang sakit yun. Sila? Mpox. Nananatili naman sa isolation facilities ang aming pamiminilalang kaso ng sakit mula sa Cotabato City, Sultan Kudarat, Arang at Dapu, Montawan. Dalawa na kami nagdala doon sa Maguindanao. Buhay naman. Association of the Philippines Incorporated o PHP na hindi na mapakikinabangan ng mga pasyente ang ilang guarantee letter mula sa mga natalong kandidato. Pero mga padyaw, yung mga natalong kandidato ng guarantee letter doon, kay Olats. Tayo dyan, hindi na yan hindi na papakilabangan. Kasi hanggang June 20 pa lang sila. Kasi kailangan na ng mga tao, kaya sila humingi ng guarantee letter. Kasi wala silang kakailangan. Remember, yung hospital, hindi naman ito kawag doon. Ang private hospital, ay hindi po kawag doon ang private hospital. And you should know that. Ayun, alright. Pero sana naman po, alam ko na kayo, kaunting puso, kaunting malasakit, kaunting social responsibility. Kasi hindi naman kayo mawawala ng kita eh. Araw-araw may mga Kung isang daan yun, yung mayroong guarantee letter. nagsarado ng kontrata. Kasunod ko ito ng pangapala ng ilang pribadong ospital, kaugnay na may 7 bilyong pisong halaga ng hindi napabayarang medical services sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. So maintindihan ko rin yun po na ang kailangan ng mga politiko natin na namimigay ng guarantee letter yung hindi naman po tipong 1 taon yung delay ng bayad. Hindi naman magbubuhay po yung ospital. Siguro isang linggong delay. Maintindihan mo na nag-process pa eh. Isang buwang delay, nag-process pa eh. Pero kung delayed naman po siya magbayad sa ospital ng 1 taon at sa kater pa po ang refer po doon, di maapektuhan nga po yung kanyang operating expenses. Kaya nga, kasi kung gagamitin lang ng tama at ng may puso, kapuso ba ako? Yung mga pondo ng mga opisyal na yan, hindi naman pupunta doon yung mga yung mga
mahihirap. Diba? Hindi sila makaawa, malinikluhon na mabigyan ng guarantee letter. Partner, ang hirap kaya kumuha ng ganyan. Pero hindi yun yung point. Yung point is, dapat yung politiko, may budget ng politiko, di ba? Bayaran niya. Nang sa ganun, ang kanyang guarantee letter ay umubra, i-honor ng ospital. Ako gusto ko to do away with the guarantee letter. Kasi kaawa-awa. Talagang mamamalimos ka. At saka yung dignidad mo. Yun lang nga ang sinasabi ko. Tapos, expose ka pa sa lahat ng elemento. Gutom ka, wala kang pamasayo. Iba pa yan, naglalakad. Naglalakad. Pero yung point ng story, hindi yun. Ang point ng story is, nababayaran ba ng maayos at ng mabilis ang mga ospital? So talagang willing naman tumulong kasi Mr. Politiko, Madam Politiko yan okay lang yan. Bibira ka dyan. Kasi syempre nagmamakawa, nagmamalikloon yung pasyente sa pangalan mo para mabigyan mo. Walang problema doon. Sige na, ang mga tao talagang pipila yan. Ang problema, binabayaran ba ng maayos yung ospital? At ng tamang oras. At kasi otherwise, hindi na niya tatanggapin. Sino magsasuffer? Yung recipient ng guarantee letter mo. Hindi na papalisin. Ano ba? Sa ilalim ng programa, pinapayagan ng mga politiko pagpalabas ng guarantee letter. At kukuhanin ang pambayan mula sa kanilang share sa pondo ng programa. Na pera din po ng taong bayan as a matter of fact kasi taxpayers' money po yun eh. Kaya lang ang pabiba at pabiba, yung politiko sabihin, hindi, through my efforts yan. O tama naman, pero hindi mo naman pera. Maya-maya, nandyan na yung mga tarpaulin niya. Salamat. Ayon po sa PHP, kadalasan dahilan na natalong kandidato ay ubus na ang kanilang pondo kaya wala nang pambayad sa ipinalabas na guarantee letter. Nangako naman ang Department of Health na tutulungan ang mga pribadong ospital. Kasi sa dulo magkakasisiyan po tayo, ang idiniin po ninyo yung pribadong ospital, sabihin nyo, mga mukhang pera kasi kayo. Talagang negosyo naman po yun. Pinasok nila yan. At sa unang-una, ginarantya mo eh. Correct. So pag ginarantya mo, bayaran mo. Ganun lang kasimple yung usapan. Hindi naman ginarantya mo na wala nang bayaran, forgive and forget. Ay hindi po, negosyo nga po sila. Diba? O sa unang beses makakalusot ka, pero ang magsasuffer po the next time, the third time, the fourth time, the fifth time, alam mo kung sino? Yung recipient, yung pinabitbit mo ng guarantee letter. Hindi na siya papansinin. Yung pinahirapan mo na makakuha ng guarantee letter, tapos ganyan lang pala. Correct. Kasi hindi mo pa pwersa ang hospital, sabihin mo sa hospital, hindi, gamutin mo ito. Sabihin ng hospital, walang silbi yung guarantee letter mo eh. Wala na, hindi na namin i-honor. Walang punto. Ano po ba? Aga-ata! Buti na lang meron tayong burong bangka. So, totoo na ba ako nakakain ng burong? Sarap. Gusto ko yan. Ay, burong maasim ba yun? Maasim na matamis. Ganun. Kasi meron siyang yung sugar, white sugar, at saka vinegar. Arte. Maraming salamat sa iyo, Robert. Robert, thank you. Napakagalante talaga sa Robert. Ano ka ng bait? Oo. Yung kapartner niya na si Steve Rans, mapupurbahan natin yan pagdating ng 28. Parang wala pa ako masyado. Maalala. Wala ako. Hindi nga, sa pagdating ng 28, papasara daw Mother Ignacia. Hindi, namimigay ako sa lubong pa. Ano? Kasi apektado yan sina Steve. Dapat yan ang nagkikwento. Tagasama rin eh. Oo nga pala. Tagasama rin yan. Tatanungin mo yung mga kamag-anak nito. Apektado ng ano yan, partner. Nagkakausan nyo ng pagkain, sabi mo? Walang petrolyo. Akala ko Oo, ba? at saka mga yung mga fruit. Hindi, nagsara yung fast food. Alam. Baka wala na silang Jollibee or McDo. Oo, yung kanilang supply. Oo. Siyempre kung ako naman fast food, wala akong magpagkukuha na ng chicken. O ba't pa ako mag-ooperate? Wala pala akong chicken. Nag-order pa. At yung type 5 please. Type 5 ka, wala nga. Kahit anong 5, wala. Ay, next. Posibleng madiskwalipika ang mga kandidatong sangkot sa overspending o sobra-sobrang gasto sa pangangampanya. Sinabi ni Kamara Chairman George Erwin Garcia na baskihan ng diskwalifikasyon ang paglabag sa spending cap sa ilalim ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSELO. 3 piso kada botante o mahigit 200 milyong piso lang ang dapat gastusin ng mga kandidato sa pagkasenador na may partido, habang 5 piso o mahigit 348 million pesos naman sa mga tumakbong independent. Kami the group.
Magandang umaga sa iyo, Ted Kua. Good morning, Ted. Yan din si Greg San Mateo. Magandang umaga po sa inyo. Mamaya ko nababatid yung iba dahil sinibak sa pwesto si OWA Deputy Administrator Emma Sinclair. Ang napilido Sinclair. Parang pintura. Foreigner. Ako naman, pintura. Kaugnay po ng sinasabing anomalyan sa 1.4 billion pesos na land acquisition deal. Isinasangkot si Sinclair sa manomalyang pagbili ng bilyong-bilyong pisong halaga ng lupa para sa halfway house o dormitory type accommodation ng mga OFW na itatayo malapit sa NAIA Terminal 1. Aso konektado ito yung kay Arnel. Nauna na sinipag sa pwesto si OWA Administrator Arnel Ignacio dahil din sa pagkakasangkot sa kasunduan na hindi aprobado ng Board of Trustees ng OWA. Ba't kasi ganun? Ano? Pag may ganyan transaksyon, para malinis na malinis, yung walang question, idaan mo sa board. Tapos, pa-aprobahan ko sa board. Para pag in-aprobahan ng board, di wala ka ngayon ka. Kasi hindi in-aprobahan ng board. Oo, wala kang sabi. Hindi ba parang ikaw, pagka na-appoint ka na opisyal, bakit hindi tayo pumunta doon sa tama ng bakit kailangan may anomalya o may mali? Ay, ano pa lang naman? Aligasyon pa lang naman. Kaya nga. Anomalya. Ako parang, kunyari, unang pumutok yung istorya, magsalita ka na agad. Para kasi tinatatagal mo, lalo nang uukil-kil sa isipan ng mga tao, may tinatago siya, ay tama yun. Kasi may problema mga partner kung hindi nga aprobado ng board. Kasi lahat ng galaw mo doon, ikaw yung pinuno nun. Pero may board ka eh. Para sa kumpanya, hindi ka magbabago ng mga policy, ng mga major policies, na walang approval ng board. Kasi yung board nga, sila nga yung policy making dun eh. Hindi mo matatakasan. Hindi ka pwede mag-desisyon on your own. For major decisions. Diba? Siguro dahil sa pera. Halimbawa, ang gawin mo, ginawa mo ABS-CBN. Ay, hindi mo pwedeng gawin na ABS-CBN yun na walang approval ng board. Diba? AS, gumanyang ka. Bakit? Nagtitipid po tayo. Major yun. Major decision yun, di ba? Nasaan yung ibang mga left-track? Nagtitipid nga po tayo, board. So, lahat ikukonsulta mo yung mga major. Pag hindi sila policy decision. pag hindi sila nag-agree, ay, hindi pwede. Malabok sila. Board nga sila eh. Ang tanong ngayon, kung 1.4 billion yan, bakit nga hindi mo dinaan sa board? Yun ang yan ang tanong na kailangan sagutin ni Arnel Ignacio ngayon. At saka yung si Sinclair. Noon. Hindi mo kasi proyekto. Maganda naman yung proyekto. Halfway house sa mga OFW. Hindi maganda naman, di ba? Bibigyan mo ng kahalagahan yung mga kawawa-awa natin, mga sinasabi ninyong bayani ng bayan. Tapos wala naman palang nag-aaruga sa kanila. Walang kape nga. Oo, ito na yun eh. Dapat hindi mo dinan sa board. Sabi ni Arnel, mortal ko. Next! Minagin dating Presidential Spokesman Javi Roque ang plano ng Department of Justice na humiling sa Interpol na maglalabas ng red notice. Kasunod ito na ipinalabas na warrant of arrest ng Camden City Regional Trial Court dapat kay Roque dahil kapag qualified human trafficking kaugnay ng illegal na promo sa Prorac, Pampanga na Lucky South 99. Sa Facebook post, sinabi ni Roque na walang magagawa ang pamahalang Pilipinas hanggang nakabinding ang kanyang hiling na asylum sa The Netherlands. Sa ngayon, ay tinuturing ng pugante si Roque matapos takuhan ang kinahaharap na kaso. Lalong gawing lane by lane ang malawakang pagsasayos ng EDSA ay nasang sisimulan sa kalagitnaan ng Hunyo dahil ito may wasang isarang buong EDSA na maaaring magdulot ng matinding traffic o Armageddon. Sinabi ni Secretary Manuel Buruan na sisimula ng unang segment ng proyekto sa bagyang EDSA sa Pasay. South na lang ngayon magsisimula mamaya. Sa unang bahagi na ay sa bagyang EDSA sa Pasay hanggang Shaw Boulevard at target patapos sa Disyembre. Kasi Nakalap na Pasay po Shaw. Pero kung nakala mo magsisimula dito sa Pulvetro, Mali, en poquito si Juan. Sí.
dito. Kung it's ayusin natin. Nagpapalala ng MMDA sa mga nagpapasyorlor na magpatupad ng work from home scheme para mapawasan ang bilang ng masasakyan paraan sa EDSA lalo na ang big rush hour. Galaw-galaw yung mga employers, kung kayo gustong sumiyon na na-open kasi yung work from home, o tututulan ninyo, ipag-plan ninyo. Kasi yung kauban pa Exercise. asa sila? Anas. Matanis. Basta, problema to sa kuwan. Ito yung sakit daan. Kasi sakit na kung nakamto siya ang anak. Oo, dito sa safe mo lang mo ang yun. Hindi na sa... Na-nervous to siya ba? Ano sakit sa hagdaan. Naasay sakit daan yun. Uli ko yun naman. Hindi Dapat wala. sila Utol siya sa dos na. safe pa yung mga training clinic na yan. Tapos, turns out, wala kang permit to operate. At hindi rin scrub. Yung doktor, ano ba yun? Ano, binasupakan na sobrahan ng anesthesia, hindi ba? Hindi ko alam eh. Basta nanginig daw at Nasay. Pero ay mo ay, kuan lang ito sa mga naisakit. Wala na ba kaya naisakit yung anak? oh. Yung nagtutuloy doon, yung doktor eh. May patakdagan sa pero yung maraming doon sa mga pinsan ko, mga doktor ako, circumcision lang, no? Ayaw nila sagutin yan. Kaya nga, ang dami natin mga kababayan na nangangailangan ng informasyon. Mamaya, dahil wala sila pera, hindi sila, ayaw nilang bumasok sa malaki. Lalo yung na lang tayo, anak. Tawagin mo na lang si kung ayaw nila, tawagin mo si Dr. Nemi. Si Dr. Nicodemus ngayon, yung presidente ng Philippine College of Physicians. Ayun pala eh. Tawagin mo galing yan. Galing mo pala. Although yung expertise yan sa mga metabolic diseases, pero lahat ng doktor kung marunong itong pagpuli. Kailangan niya ang Yung pag-isa, wala rin yung namatay itong dalawang gaya ng tubig. Habang nasa drug training facility sa Marikina City, una nagbayad na 50,000 piso, 50,000. Ang may-ari po na makaasang sila Lonky at Juan para sa obedience training sa loob ng 2 buwan. Pero mo sabi doon, nabalita na may-ari na 5 araw magpatay ang aso at inilibing na kahit walang abiso. Hello. Naniniwala po may-ari ng
inabuso ang mga aso sa pasilidad at hindi heat stroke ang kanilang ikinamatay. So nung tinawagan ang may-ari, yung fur mommy, sabi, namatay ko siya ng heat stroke, yung dalawang mong alaga eh. Nagilan po! Baka buta namin, baka tingnan namin. Baka may ano pa. Nalibing na po habang days ago. Ay, Diyos ko. Anak! Ay, matay ako noon. Eh, siyempre parang anak na po ang turing natin sa alaga nating hay. Tapos di mo ako sinabihan, itong na heat stroke, hindi sumugod sana ako dyan. Ba't mo kasi sinabihan, di ba araw pagkatapos mo ilibing? Tinandaw yung aso niya, dalawa. Ang dami pa rin. Ang dami kasi nagpinibilit mo niya. Ako yung per money, nasabi ko, kung dalawa namatay, ikaw ang pangatlo. Kaya po sa mga, apparently, hindi pa ata registered ito. Yung mga pila sa, mga pila sila sa Marikina. Inihanda na po reklamo laban sa training center na nakuplasan hindi rehistrado sa Bureau of Animal Industry. Yan ang Ganyan tayo pa sa Pilipinas. Mahina tayo sa regulation, sa totoo lang. Sa ibang bansa, hindi yan ubra. Ay, hindi talaga. Pag oras na mga-discover ganyan, sarado lang ng cheche bureche, sarado ka, tapos ang istorya, hindi yung mga abinapapa, pinaproses mo, eklat-eklat, ay hindi po sara. Agad-agad. In the first place, mahihirapan kang kumuha ng permit. Lahat ng mga requisito dapat ay aprobado. Kaya yung mga ganyan na mga fly-by na, ay nakakala ko doon bigla. Doon sa amin, meron din ganyan, at kung nangyari partner, di pinapaliguan, di ba? Siguro malikot yung aso. Ano? Hindi. Di ba may mga leash sila? Ano tawag doon? Leash ko. Tumanoy natin yung aso. Hindi nagapan. Hindi nagapan. Nakaka-protect siya yung papaligo. Kaya, oo naman. Sarado naman na. Sarado na yun. Pero ito pa, dagdag pa eh. Iniinip niyo ako ulo na kita. Inireklamo ang babae sinasabi ni Lumason sa dalawang asong bahay sa General Trias City sa Cavite. Namatay ang asong si Buboy habang nakaligtas sa isa pang asong si Prince. Kwento ng 4-carat, sinabihan siya ng suspect na natatakot siyang tagahin ng dalawang aso. Nabukasan ng suka ng hina at bumula ang bibig ng mga aso. Nakita sa lugar ang plastic na may kanin, isda at asul na powder na hindi nalamdason. Kita mo, tama bang pakiugati yan? Natakot ka nakakadating, kanilason mo na. Ano ba yun? Naging kilamapi. Exactly. At ang mga aso, ang mga animals, hindi naman yan magiging violente sa iyo kung hindi mo i-provoke. O, diba? Hindi nga kayo! Aga-aga. Ay, naku. Kapag ano yan, mga ignorant na mga hindi nila alam na may kaso sila kakaharapin. At may kulong yan. Kasi gone are the days na wala sinisipa Yan mo mo. na yung Alam aso. ko yan, sunat na ikuan. Aso, nasipa ko. Wala lang. Yan. Experience lang. Hindi nila alam may batas. Sa may kamot. Na pwede ka talagang makulong. Pwede pag to animals yan eh. Tama. At saka over the years, naging masibhina ang mga fur parents na talagang ang trato na dun sa kanilang mga pets ay pamilya. Di ba? Hindi ganyan mo diba? Parang, si Bantay, kapapantay lang yan. Diba? Ngayon, baby na. Tapos, napapakal mo yung mga tara natin ha? Oo. Yun, may sarili din dog food. Oo, yung mga may sariling partition. Oo, at makalupan nila mga ano. Meron nga kami pinipulot yung mga spray. Ay, hinirapan, hiniripilek namin yung mga tinik. Palagay mo ikaw kaya kumain ka. Juicy. Juicy sila. Magandang umaga sa'yo, Norian Aragon. Gising na partner. Ganon din si Paulo Pati ng Tirac Catanduanes at si Mark Hernandez. Good morning, Mark Hernandez. Kung partner, meron ka ba? Sana bilisan natin. Ay, naku, ang bagal mo. Natin lang. Tatay moment sa mga corrupt. They deserve to be sacked and should face charges. Ayan pala, dami-dami nating audience na ito. Ayan si Dr. Mario Pestin. Hi, Dr. Mario Pestin. Attendance check kasi hindi po kami pinapansin ng Department of Health. Tungkol na naman sa tuli. Di ba? Gano'n ba ka-save yung mga tuli? At ano yung aalalahanin ng mga magulang? Gusto ipatuloy po yung kanilang anak. Saan ba sila pwedeng pumunta? Parte siguro naman sa PGH, may mga ganyan yung service. Kailan baka naman ang haba ninyo. Yun na. Kasi syempre yung mga major cases nandun sa PGH. Tama. Kaya sa, try sa East Avenue. Marami din dyan, partner eh.
maraming lugar. Kaya lang, yun nga dapat sana ang solusyon, yung mga line ng clinic. Kaya lang, dapat siguraduhin na may permiso at rehistrado yung mga magsasagawa. May bayad naman yung mami. Oo, May bayad naman eh. Pero sabi ni Richard, kaya yung magpapuli eh. Dahil parang late. Parang late, magpapakamagalit na yun. Basta kailangan ng rice cooker. Pressure cooker dyan. Kailangan ng yung para sa chainsaw, mga kapit. Ganun tatapat. Ganito. Richard talaga ako. Yung kasi kayo yung kordero, nagbabalitaan ng serviso. Ano ba ito? Dagdag ayuda sa mga courses. Kelly! Good morning, Lord at Alvin. Ikinatuwan ng miyembro ng Fortis na Technical Hub PWD na pag-aralan pa ang dagdag ayuda para masunod na rin ang inflation. Ang Sweeper, sinabi ni Sira, kahit pa paano ay nakapagpapalala nila ang natatanggap ng 3,700 pesos mula sa Fortis. Kada 2 buwan, lalo pa 3 apo niya sa elementarya ang nag-aaral niya dahil wala rin trabaho ngayon ang harap ng babae. Habang sinisip naman dahil miyembro ng Fortis na si Wilma, na ipasok din ang anak ng babae 30 years old sa Fortis dahil pag-iinis sa Sweeper ng Mindanao ang anak buhay nito na kumikita rin ng 4,000 pesos kada buwan. Noong miyembro pa siya ng Fortis, umaabot na sa 2,100 pesos ang naratanggap niya kada buwan, kada 2 buwan. Ngayon hindi na sa miyembro nito, pinagkakaroon na siya ang kita niya sa pagbabalik araw-araw. Inaman, katulong natin yung tayo. Oo. Pero maganda sana kung magdagan. Ayaw hindi pabigas sa sakit. Eh, gusto ko sana ipasok sila para makasalit na sila sa programang Fortis. Ang dagdag na ayuda sa mga miyembro ng Fortis dahil sa inflation. Sa ngayon, hindi na pa nakahensa kung magkano kung pwede pang iangat sa campground dahil importante na kapsakay pa rin ang nakukuha ng mga beneficiaries sa taga-puti ngayon at natutugunan pa rin ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya servisyo mo sa Taguig, Kelly Cordero, para sa Narani, Servicio at Radio sa Interesa. Thank you! Maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero. Bawal pa akong mag-commercial, Madam Beautiful, bawal pa. Mamaya na lang tayo mag-commercial. Kasi puntahan na natin partner si si Representative Bernadette Herrera. Oo, parang pinto partner. Bagong henerasyon sa West Triangle. Oo. Eh kasi, yung bagong henerasyon, isa po sa dalawang grupo na hindi pinagkama. Anong mayroon? Anong kaso ba? Alam ba ng bagong henerasyon kung ano ang pending na complaint against them? At ano ngayon ang gagawin nila na hindi sila na ipoproklama ng COMELEC? Magandang umaga po sa inyo, Congresswoman. Good morning, ma'am. Good morning, magandang umaga, Alvin and Norris, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa inyo. Hindi na ako nakakasimpa dyan sa inyo, ma'am. Kaya hindi na tayo nagkikita din sa West Triangle. Pero dyan pa rin po ako naglalakad-lakad. Naging dating kasi tahimik din sa lugar namin. Ano po? Kung anong balita, nalaman nyo na ba finally ano ang naging basehan kung bakit hindi kayo pinroklama ng COMELEC? Unfortunately, Alvin, until now, I still don't have a copy. Ang alam ko lang yung naririnig kong sinasabi ni Chairman George Garcia na it's an parang Section 261 ang na-violate ko, no? Allegedly. Ano yung Section 261? Intervention of public officers and employees, parang partisan political activity. Yun lang ang narinig ko kay Chairman George. Pero hindi ba weird yun na ikaw ang pinuno ng bagong generasyon? Hindi mo alam na mayroong pending complaints against you? Oo nga po, kaya po nananawagan po ako sa COMELEC kay Chairman George. Talaga po it was a surprise for me when I found out that we have a petition for disqualification. Kasi isa sa mga requirements mo ng COMELEC, dapat pinaalam sa diba, it's the responsibility of the petitioner to ensure that the respondents have a copy either through email or in person sa aming official addresses reflected in their CONCAN. Immediately, nung umagot yun, nung nalaman, nung natanggap ko yung NPUC resolution, I checked all our addresses, I checked all our email addresses. Wala talaga. Abogado po ninyo, baka nabigay doon sa abogado. Wala rin po eh. Ang pihira naman yun. Parang hindi naman, kung tama si Congresswoman Herrera,
Kung ako tatanungin, unfair naman po yun na hindi mo ako igigitira na hindi ko maalam. Kung alam ko, edi i-expect ko na, ay naku, baka hindi nga ako magprograma dahil may reklamo. Pero kung hindi ko alam, Wala ka na parang sakyanan na tayo. Gulat na gulat na gulat po. Okay lagi. Hala, I don't even know that we had a capital case. Kasi since 2010, One minute lang ang daya. Oh, gani. Nato hapon, wala pa man. Man, wala pa. Ano sa pa daw? Ang buti, wala pa man dito. Wala pa nasulti. Tinasultan naman. Gano'n? Talagang gulat na gulat po kami. Kasi we've been campaigning naman in the city. Mapa na, hapon. For the past several years, wala naman po kami binabago. And yet, bigla kami may petition for disqualification. Ang alam lang namin, it was filed after elections. Kaya nga sabi ko sa COMELEC, kung sakasakali man na yung petitioner ay nag-misrepresent na naglagay siya ng proof of service, then I'm telling you right now, wala po kaming natatanggap. Alright, so ano po ang nakikita ninyong remedy, Kaya din, ano ang next step ninyo, ano gagawin ninyo? Well, nag-file na po kami ng urgent motion for proclamation at nananawagan ako sa comment. Palagay ko naman they can dismiss this outright on that basis. Tsaka wala po kami nilalabag na kahit anong election laws. Sigurado po ako doon at wala pong ina-engage na political partisan activity ang bagong henerasyon party list. Yung Duterte Youth, yung kasama po ninyo, pumunta na sa Korte Suprema para magreklamo. Yung ruta ba ninyo, Korte Suprema din? O hindi, you will appeal with the Commission on Elections? Dito po na po ako sa COMELEC. I'll exhaust COMELEC first at naniniwala ako it's dismissible. Naniniwala ako doon kasi the mere fact that we don't have a copy and very clear on this sa COMELEC. Kaya it's too premature for me to go to the Supreme Court. Ayun. So magkaiba kayo ng ruta, ma'am, na at least kako sa Duterte Youth, kilala mo yung kalaban mo. Yun lang Ito ako. kasi, nandun by a certain attorney, Russell Stanley Geronimo. ay, taga saan yun? Taga dyan din sa akin sa West Triangle? Hindi ko namin kilala eh. Hindi ko po alam kung sino siya. Hindi ko po alam. Pero syempre, napahanap ko na yung resume niya at nakita ko na... O, taga saan? Ay, sa resume niya parang ang law office nila sa Makati. Okay. Anong beef niya? Anong problema niya sa grupo niyo? Ay, hindi ko po alam eh. Kaya ako pinagsasabi sana kung pwede makausap namin siya para na alam namin. Pero syempre, hindi naman siguro pwede yun. Pero syempre, eventually, malalaman din natin if we get a copy. Kasi sinama yung pangalan ng isang fifth nominee namin kasi nabasa ko dun sa isang pinlash at TV Patrol, sinama yung pangalan ng aming fifth nominee na barangay captain ng Bahay Toro. So, I think makihula. Kaya nag-agree din ako sa COMELEC pagsabihan sana yung spokesperson nila. Dahil yung in-interview si spokesperson para sinabi, malalaman, may criminal activity or whatever. Sa grabe naman, sabi naman ni Chairman George tungkol sa partisan political activity or tungkol sa election, Section 261. Pero anyway, it's kasi to discuss it because wala talaga akong... Regardless, dapat malinaw kung may criminal man yan, kung light man yan, dapat ang malinaw, alam nung nirereklamo. Alam mo, basic naman yun, hindi ba sa korte, dapat alam mo kung anong inaakusa sa'yo. Oo, tama ba? Makaka-defend ka na sarili. Correct. Kaya, dun nga po ako nalulungkot kasi parang naparusahan na kami na personal proclamation na person or hindi namin alam, wala kaming clueless. Po kami, palang na-shock lang po talaga kami na, hindi namin alam na may kaso kami, bakit ganun? So, pero technically, wala pa naman din parusa kasi in a sense, ang pagsiservisyo, magsisimula Duterte pa naman eh. yes, Duterte pa naman eh. Pero syempre, diba? Yung feeling, hindi, tsaka yung impression sa tao na, kaya lang, bakit sila sinuswerte? Siguro may something dyan. Yun na yung talo. Kaya talagang sinisipagan ko mag-interview para lang malaman ng lahat. Huwag po kayo mag-alala sa lahat ng ating bumotos po sa amin. Wala po tayong nilalabag na any election laws. I'm confident that we can get past this kasi una-una hindi nga kami nasabihan. Wala kami copy until now. So our due process was not really given to us. Ilang seats ang nakuha ng bagong henerasyon? Ako, isa. Ha?
Isa lang naman, okay. Tapos kasi ang Duterte yung tatlo. Kaya they're really fighting tooth and nail. Sayang din yung tatlo, di ba? Pero one is still one. Alam nila, ito sa standing, since 2019, meron na silang ganyan. Opo. It is zero eh. Zero as in zero. Ngayon ba, Congressman, ang kinakatawan mo, bagong generasyon din, sa 19th Congress, Congresswoman ka ng bagong generasyon? Opo, since the 15th Congress, bagong generasyon. So, ibig sabihin, kung paninindigan ng COMELEC yan, na hindi kayo pwede makaupo, hindi ka magiging Congresswoman ngayon sa pagdating ng June 30. At sabi naman po ng COMELEC, panalo naman po ang bagong generasyon at wala rin kami invitation to cancel the registration kasi BCN, yung nakita ko nakalagay, so it is with regards to the nominees. So, sigurado makakaupo naman ang bagong generasyon party list. So nominee lang yung pinag-uusapan natin. So, ibig mo sabihin... Kasi pag nakalagay dito sa case ng DCN, sabi po, pero syempre, mas tanongin nyo na lang po si Ano ibig sabihin ng DCN? Parang disqualification case on nominees. Parang yun ang ibig ko. Syempre, tinanong ko lang yung mga abogado ko kung ano ibig sabihin ng DCN or DCN naman daw po. So, siya kasi sabi naman po ulit-ulit ni Chairman George, doon lang ako nananalig na panalo po ang bagong generasyon, panalo ang 30 youth, pero meron lang silang pending case that has to be settled. Siyempre, parang gusto lang din naman nila. Sabi naman niya, dun sa interviews niya, that he's doing us a favor, at least mawala na lahat ng yan. Opo. Yung impression kasi sa tao na parang ang nilabog ng mga to, or lalo na pag sinasabi ng spokesperson, na talagang malala daw yung amin kaysa sa Duterte. Kasi sabi ko kaya, kinokorek ko po ang sabi ni Chairman George, election, section 261. Opo. So, ang lalabas pa na gano'n, kung sakasakali man, may pinipetisyon na nominee o may pinipetisyon na nominee, pwede pa rin ang makaupo, hindi lang yung nominee na yun. Parang gano'n. Opo, pero kaya lang kasi pag-question na nominees, dapat 10 days after the publication of your nomination list eh. Yung pala isa, may technicality din. Ba't hindi yung kinwestiyon 10 days after? Opo. Kaya it's really, mahirap mag-comment, Alvin and Doris, because I really don't have a copy of the petition. So, parang pag may copy ako, mas maiintindihan ko yung kaso. Puro lang ako, your guess is as good as mine. Kung ano yung narinig ko kay Chairman George, kung ano yung narinig ko, yung pinaflash ninyo ng mga iba't ibang media sa TV, yun lang din ang alam ko po. Sorry, answer na lang ako. Ano po ba, sorry, hindi ko alam talaga, ano po ba ang nire-representa o kinakatawa ng bagong generasyon? Thank you po. Youth, women, and youth, women, and micro-entrepreneurs po. Ni-represent po ng bagong generasyon kasama ang mga solo parents kung sa women po natin. Yeah. Sige. Nandyan sa Zoom na pala si Public Chairman George Erwin Garcia. Although pumuli namin siya after the gap. Ano ang mensahe mo sa Public Congresswoman as a party shot? Well, ako po ay naniniwala po ako sa COMELEC. Naniniwala po ako that they will do the right thing. Ngayon na alam na nila, hindi po ako I am confident at sana po nag-dismiss na po ito right away na nanawagan po ako sa inyo. And I can assure them that we did not violate any election laws. Mula po 2010 kami po ay sumusunod sa lahat ng batas pagdating sa kampanya. Kaya nakasiguro po kayo na gusto po namin mag-report, bigyan niyo kami ng pagkakataon. Sana bilisan niyo lang po kasi syempre kailangan pa natin mag-aral ulit kami ng ating legislative agenda, ayusin lahat na kami dapat gawin sa Kongreso. Maraming salamat po sa COMELEC. Ako'y nananampalataya, naniniwala po ako that they will do the right thing. I trust the process in COMELEC. Thank you. Maraming salamat sa phone. Ingit ka dyan. See you there sa West Triangle. At si babae Bernadette Herrera ng bagong generasyon. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa pagkawalik na Gising Pilipinas Energy! Sasabayin kayo sa almusal ni Alvarito at Doris Tibonia. Gising Pilipinas! Jolene, pwedeng magtagumpay. Trabaho sa negosyo, sa buhay. Kakailangan mo matutong paano sa Habrupia kasama si Danny Buenapay. Linggo, alas 8 ng umaga sa Radio Servicio at Radio 630. Mahalagang kaalaman sa buhay. Praktikal na
solusyon sa mga isyu sa tahanan. Hanapan natin ang kilos kung paano tayo aahon. At tips para maging balanse at magaan ang araw-araw. Ibabahagi ni Stargazer sa Feel Kita, Feel Kita. Tumutok na tuwing Sabado, alas 8 ng gabi sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Maging happy at healthy sa milyon ng helpful tips ng ating mga doktor. Samahan si Dr. Luis at magtipin ng life-changing health habits. Iwas gastos tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Muling mamamayagpayagpag. Sa Hello Attorney, ipadala lang ang inyong tanong sa amin at concern sa party. 09192783,000. At sasagutin natin dito yan mula Lunes hanggang Biyernes. Alauna ng hapon sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa Ispreta. Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, informasyon, at syempre, meron pang serbisyo publiko. Utok na sa Teleradyo Servisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAT, Cable Link at Sinan Cable. 183 cable providers, nationwide, TFC, at 1TFC. At sa Teleradyo Servisyo, YouTube channel na pakitinggan din sa Radyo 630 sa Mega Manila. Patuloy tayong magbibigod mga kaserbisyo. Magandang umaga sa pinakamasipag na chairman ng Commission on Elections, si George Erwin Garcia. Wala nang question. Kasi nag-iisa na siya. Chair, good morning po! Good morning, sir. Magandang umaga, Sir Andy, Ma'am Doris, sa mga kababayan natin. Magandang umaga dito. Alam nga, ikaw sabi ko sa akin dati, anong gamit mong vitamins? Alam po, malunggay. Moringa. Talaga, nagmumoringa si Pag nagdagdag tayo na itong chairman partner, maraming endorsement ito. Oo. Ang isa na ito sa pagpipila, vitamins. Correct. And minerals. Tsaka battery. Pwede, battery, pwede. Walang tigil eh. Yung mga ginkgo biloba, pwede siya. Pwede na si chairman. Ha? Tama, Charles, kayo. Mga ginseng, pwede si chairman, oo, di ba? Yung virility. Yan. Energy drink. Yan. Chairman. Kaya ka na yung pinatawag chairman, ako narinig mo na siguro yung parte ng interview namin kay DH, kay Bernadette Herrera, yung bagong generasyon, ano po. Ba't ganun, chairman, hindi nila alam kung sino nagreklamo laban sa nominees nila o sa grupo nila. Ano na siyang kopya ng complaint? Di ba unfair naman yun? Sir Andy, Ma'am Doris, ito muna. Ako po kasi ay hindi nag-participate doon sa bagay na yan sa pagsususpende ng kanilang proclamation ng dalawang party sapagkat meron akong previous professional relationship sa kanilang dalawa. And therefore, mas pinarapat ko na mag-participate para naman hindi madumisan yung entire process. At saka siyempre, bilang protection na rin sa dalawang party list na binabanggit. Pero muna, gusto natin iwan natin sa mga kababayan natin. Sila po ay nanalo, wala akong duda dyan. Isang 3 ang seats, isa yung seat. Number 2, hindi po nangangulugan na porket may kaso silang na-file, maaaring hindi nila alam, ay guilty na po sila. Wala po yung proseso na iyan. Number 3, yung pong ginagawa ngayon ng Comelec Division, inaalam, halimbawa po, sa kaso ng DH party list, inaalam, hindi pa tinignan nung masuspend sila ang kanilang proclamation, hindi pa po tinitingnan noon yung merito ng kaso, wala po tayo sa level na yon. Ngayon po inaalam nila. Nung initial na lang nakita yung kaso, sige, maaari pero may tinitingnan nila. Nag-comply ba yan sa mga requirements? Yan ba ay walang technicality? Yan ba talaga ay nag-furnish doon sa mismong respondent o doon sa mismong dinidemanda nila? Sapagkat alam niyo po, consistent naman ng Comelec, in all fairness,
na kapag na-verify namin, na-counter-check namin, na hindi nag-furnish o nag-CC man lang yung mismong petitioner sa respondent, kaagad po natin iyang dinidismiss. So kung ang contention po ay sadyang wala pong natanggap na kopya yung mismong respondent, ay kaagad po natin ipapadismiss yan ng Comelec Division. So yan po yung asahan ng party list na involved. Kung sakasakali yung kaagad ang unang tinitingnan, meron bang ground ng technicality na para ma-dismiss kaagad at hindi na pumunta dyan sa tinatawag na merits. Ngayon po, kanina po obligasyon yung pagpa-furnish o pagbibigay ng kopya. Ay yan po yung unang munang obligasyon ng petitioner, hindi po muna ng Comelec. Ang Comelec, pag nag-issue po kami ng tinatawag na summons o yung para pasagutin yung respondent, ay on the assumption na yung petitioner ay nag-provide ng kopya doon sa respondent sapagkat kung sa simula pa na wala naman po pala pagbibigay ng kopya, ay ba't po tayo aabot pa sa merits? I-dismiss na po agad natin ang kaso niyan. At asahan po na yan ay kaagad na-actionan ng komisyon. Makikita kahapon nga po sa NBank meeting namin ay kaagad na pag-usapan yung kalagayan ng dalawang party list na yan. So, kailan magkakaroon ng resolusyon sa kaso nila? Ayaw po sabihin kasi ayaw ko i-correct yung division po kasi yan, Sir Anthony. Mang Doris, hindi po ako parte ng division, pero asahan niyo po, asahan din ng mga party list na yan. The soonest, hindi po linggo, the soonest possible time. Hindi, yung weird lang sa akin is, kung ako inaakusahan, hindi ba dapat karapatan ko rin na malaman ano bang inaakusa mo sa akin para makapaghanda ako o makapag-respond ako accordingly at alam ko ano ang akusasyon mo laban sa akin. Di ba basic po yun? Ay, tama po yan. Yun ang kadahilan kung bakit. Kung sakali, yung mismong petitioner ay hindi nag-furnish sa mismong respondent, in this case, yung party list ay bahala na po si party list kung anong gagawin na later doon sa petitioner. Pero as far as the Comelec is concerned, natural lamang na kung talaga yung mismong basic na requirement na dapat ay alam ng respondent na dinidemanda siya kung ano yung nature ng demanda sa kanya, ay dapat po kaagad ang aksyon ng komisyon ay i-dismiss kaagad yung mismong kaso na yan. Oo. So, lumalabas, Chairman, hindi nabigyan ng due process yung nirereklamo. In the meantime po, hindi naman po issue ng due process muna. Sapagkat yung initial determination ng commission muna ay may case ba na nakapending. Number 2, ano ba yung pinaka-nature ng kaso na naibato sa kanila? Hindi pa po natin pinag-usapan, guilty ba sila? Wala po gano'n. At hindi naman po mabigat yung inaakusa rin sa kanila. Pagkabat yun ay binabanggit niya kanina, section 261 ay ng Omnibus Election Code, more on partisan activity, etc. So, yan po naman ay hindi pa pumupunta dumadapo sa punto yun. Talaga sadyang papasok yung tinatawag na due process kapag ikaw ay sumagot na binigyan ka na ng kasagot ng pagkakataong sumagot, tapos nag-action ka agad kahit wala pa yung sagot. Parang ganito rin po. Sa Office of the Ombudsman, halimbawa, pwede ka masuspend ka agad bago ka sumagot. Kasi siyempre, discretion yun ng opisina ng Ombudsman kahit hindi ka pa sumasagot dahil maaari kang initial determination ay mabigat kayo ng kaso. Pero, pagka natawa naman na may technicality pala o kaya naman hindi man lang nabigyan ng kopya yung mismo responder, bakit naman tayo tutulong pa sa mismong merit para naman binigyan pa natin ng tulong yung petitioner sa kanyang pagkakamali. Tama naman, tama. Okay, so kailan dyan? Ang mangyayari. Abang-abang naman si BH, abang-abang ka lang muna kayo dyan. Anytime, ilalabas naman yung decision ng division. Chairman. Yes po, at asahan niyo po yan. Kaagad po yan. Hindi lang naman po sa kanya, kung hindi po doon sa isa pang party list na kasama niyo po na nasuspend ang proclamation. Sabi ko nga po, siguro titignan na lang sa positive side. Alam ko po talaga yan ay nakakatuliro sa isip. Pero sa on the positive side sa Rafi Mondoris, isipin niyo kung pinroklama namin sila. Pagkatapos alam niyo naman ang aming jurisdiction ay hanggang June 30. Talagang mas masakit po yung bigla na lang namin sila ika-cancel yung kanilang registration after ng proseso doon sa kaso na nakifile sa kanila. Ibig sabihin, maganda kung masettle na lang ito. Ganun kung wala naman talagang kapasibasihan yung kaso, masettle na kagad para din paturuan ng leksyon yung mga nagpapalipitisyon ng mga walang kwenta na hindi ba pwede ma-imbyer ng proklamasyon ng isang nanalong kandidato, lalo pa ito naman ay talagang hindi dapat pinabibigyan. Imbyer na talaga yung term. Anyway, pag halimbawa lang nag-disqualify yung dalawa,
Tinanong ni Johnson, tinanong ko rin kasi kay Johnson ito partner eh. Ang ibig mo sabihin, aangat, kasi nasa cut-off pala, Gabriela. Yung natanong ka, Chairman, pag na-disqualify itong Eagles ng dalawa, pag dalawa sila na-disqualify, ibig sabihin ba aangat yung mga susunod sa ilalim ng cut-off? Sa ating, nagdoris kaya ayaw ko sagutin kasi yan, napakarami nila kasi mga sinasuggest na mga formula, dapat ganito, dapat ganyan, number 1 po. Pero alam niyo po, napakahirap pag-usapan talaga muna kung sino aangat, kung siya ba ay masalit namin madadagdagan ba o masalit na aangat. Kasi nga po, napaka-unfair doon sa party list na nanalo, yung dalawang pinag-uusapan natin. Kung pag-uusapan kung sino papalit sa kanila, ganun wala pa naman po pinag-uusapan na sila ay disqualified o cancel yung kanila pong registration bilang mga party list o yung mismong nominee nila. So again, that we will come to that at the proper time kung sakali kung dumagay sa punto may mga cancellation. Pero sa punto po ngayon, para naman po hindi magkaroon ng agam-agam, sa isip ng mga supporters po nila, mga bumoto sa kanila, isang nakatatlo, isang nakaisa, napaka-unfair po yun. Kaya po mas magandang hindi na muna pinag-uusapan yung bagay kung sino ang papalit ko sa kalima. Kasi syempre excited na rin partner, yung nakakabutan ng cut-off, sabi niya, uy, 4 yun ah. Kung sakaling mag-disqualify, 4 yun. Ang problema mo naman, pag pinilapan mo naman yun, halimbawa pinaangat mo, pumunta sa Supreme Court, nanalo sa Supreme Court, paano, saan mo ngayon ilalagay, pinilapan mo yung pwestong dapat sa kanila, dapat bawi na yan. Yung kadahilan na kung bakit hindi dapat basta-basta kumikilos na pag-fill up, dahil natin kailangan mahintayin muna yung ano bang magiging aksyon ng Korte Suprema sapagkat kapag kailangan naman ng-fill up, kung napapanin mo nagpasumpa ka agad at nagtaas ka ng kamay ng isang maaari mag-fill up, pagkatapos pinalubas ng desisyon ng Supreme Court, wala na yung jurisdiction ng Comelec. Ang jurisdiction at pupunta na sa House of Representatives Electoral Tribunal. So para ibig sabihin yung tamang timing ang lahat ng bagay para naman hindi po ma-prejudice yung karapatan naman nung hindi papalarin. So in the meantime, mapapakante yun. Kung sakali po, pero again, wala pa tayo pinag-uusapan bakantihan pa. Ngayon pinag-uusapan pa ay dapat ba manatili yung mga kaso niyan? Dapat ba ma-dismiss yung mga kaso niyan? O may pasihan pa talaga yung mga kaso na itutugol po sa dalawang party list? Okay, other matters na tayo. May pinatatanong ang aming EP na si RG Lagman, Chairman. Sabi niya, posible bang ma-disqualify mga kandidatong sangkot sa overspending o sobrang gastos sa pangangampanya? Ayaw ko naman, yung po yung sinasabi natin. Una, kung national candidate siya, national ang posisyon, hanggang June 30 pa, ang jurisdiction ng Comelec alas 12:01 ng tanghali. Kung yan ang local, ay kaya kami hindi kami nagmamadali naman sa local, ganun ang dami pa rin natin niya-asikaso sa kasalukuyan, dahil kahit sila ay naman na, nakapag-off na, o mag-a-assume sa June 30 at makakapos magkakaposisyon, makakaupo na, eh hindi ko matatanggal ang jurisdiction ng Comelec. In fact, pwede pa namin din silang tanggalin sa posisyon na kanila kung saan sila nahalal sapagkat tuloy-tuloy po ang jurisdiction ng Comelec kapag local position po. Kung whether po yun yung violation ng ating pong campaign illegal posters o kaya violation ng ating pong vote sa vote buying o kaya naman po doon sa safe space natin o anti-discrimination, makakapagtanggal pa rin po kami. Kahit nag-assume na sila? Kahit nag-assume na po sila. Ayun. Kasi para sa local lang yun. Pero pagdating sa mga senatorial and sa House of Representatives, wala na kayong jurisdiction. Kaya po kinakailangan sa amin bilang kasama sa tanong nyo, dapat by before June 30, ma-resolve namin ang lahat ng kaso involving national positions. Whether congressman, senador, party list, dapat ma-resolve sapagkat mawawalan kami ng jurisdiction dahil by that time, meron ng proclamation, meron ng oath, at meron ng assumption to office. Yan po yung sabi ng Supreme Court sa kaso ng Reyes versus the Commission on Elections. Totoo ba may nag-overvote? May mga ganung nag-vote na ngayon na para sumobra yung bumoto. Totoo ba, Chairman? Kaya actually po, baka po magkaroon ng misunderstanding o kaya po misappreciation. May mga overvoting po talaga tayo dahil marami po tayo mga kababayan na nag-shade po ng sobra sa 12. Kung ako'y bumoto rin, sirabi mo mga knowledge, kung hindi ko pabilina, nakakatulog ko pala ko, hindi ka munti ko na malagyan yung pang-13. Pag po tayo bumoto na mahigit sa 12, sa senador man lang po muna ng mahigit sa 12, overvoting na po yan, and therefore wala akong ibibilang kahit isa. Pag undervote, mabibilang kung ilan yung naliboto natin. Kung 12
ang nire-require sa ating senador, 11 ang ating binoto. So mabibilang po yan. Ngayon, may pinabanggit po sila na 16 million or almost 17 million na overvote. Hindi po yung tao. Yun po ay boto ng overvoting. So ano ibig sabihin? Yung po 16 million or 17 million ay dapat i-divide sa 12. So medyo kahit paano naman, hindi naman po siguro mahirap po yun sa atin sa mathematics. So yung pong 16 or 17 million na boto na nag-overvote, ibig sabihin meron 12 kandidato ang hindi nakinabang sapagkat hindi po nabilang yung boto sa kanila. Kaya ang mga kababayan natin ay nasayang nag-overvote. Lumalabas po meron tayong 1.3 million na mga kababayan natin ang nag-overvote sa kanila po sa posisyon na yan dahil nga po nagsumobra yung boto po nila. Iba po kasi maaaring naiboto yung isang kandidato, yung mga careerist niya, ayaw na niya, naglagay po yung iba ng X. Pero kahit kung maglagay tayo ng X, once na nakashade tayo o nagtultog tayo doon o nagbuit man lang doon sa isa pong pangalan, yan po ay boto na hindi na po yan matatanggal ng kahit kulagyan natin ng X o kahit pa magbilog pa tayo doon sa mismong bilog na. So yan po yung mga 1.3 million. Noong nakaraang 2022 po, halos 1 million ang ating pong overvoting. So sa bawat eleksyon po, lagi talaga may overvoting ng mga kababayan na hindi po natin yung mapipigilan. Tama yun. Buti na linan po. Kasi ang iniisip ko iba na ano yung ibig sabihin ang ibang tao bumoto ng dalawa, hindi po nag-overvote siya, sumobra yung boto niya sa mga posisyon. Ganun pala ibig Kasi sabihin. namin, Mang Doris, yung pong 1.3 million ay 2% more or less ng 57 million ng mga botante bumoto nung araw na eleksyon na 82.20%. Okay. So, ibig sabihin, suma total, satisfied ka sa performance nung mga makina ng Meru. Kasi ito lang naman yung pagkakataon, di ba? The next election, yung presidential election natin, hindi pa natin sure kung gagamitin natin yung mga makinang yan, Jeff, di ba? Magbibiling ulit yan, di ba? Opo, at saka siyempre magkakaroon kami ng mga dagdag ng mga features sa ating kung gagamitin makina base sa ating karanasan, and therefore, pahala po kung sino yung kumpanya na magka-qualify po sa ating procurement. Ang hulugan, hindi rin po nangangulugan na itong ating mga makinang ginamit. Kaya gagamitin, hindi po kasi natin yan binili. Ang tawag po dyan, one-time use. Kaya lang, dahil nasa nagkaroon ng batas sa Bangsamoro, yan po ay maaaring gamitin. Yung 7,000 naman dyan ay magre-renta muli tayo para sa Bangsamoro parliamentary elections. Tapos sa presidential, panibagong bidding na naman, pero pag sumali yung sa amin kung sasali sila, basta pa magko-comply ang kung sino man sasali doon sa ating pong mga bagong features, ano bang gusto natin idagdag, dapat mas mabilis o dapat ganito o dapat ganyan, ilalagay po namin ang lahat ng yan sa tulong ng iba natin citizens at saka interest groups. Kung ba makapagawa tayo, ano ba talaga yung magandang klaseng makina? Alam niyo po, ang isa na sinasadya sa namin ng Doris, dapat Pilipino na lang gumagawa ng makina. Ako po, agree po ako doon 100%. Kaya lang, dapat baguhin ang batas natin. Kasi nakalagay ba naman sa batas, yung 9369, na dapat daw po yung supplier ng COMELEC ay merong international and local election experience. Eh sino naman ang company sa Pilipinas na international election experience o kaya national election experience? So dapat po, baguhin yung batas na yan to allow yung mga Filipino scientists na gumawa ng sarili mga Mati, pwedeng sumali pa ulit yan sa bidding sa 2028 elections o blacklisted yung Smart Mati? Ay hindi po pwede po silang sumali sapagkat nanalo po sila sa Korte Suprema doon sa pagkaka-disqualify natin. At ang sinabi ng Korte Suprema prospective, kung mula doon sa pagkakadesisyon onwards, ay pwede na sila mag-participate sa lahat ng bidding dito po sa Commission election. Natanong ko lang po kasi di ba mas maigi naman may pinagpipilian tayo kaysa sa iisa lang. Di ba, pag may choice ka, na marami kang choice para magpapasiklaban sila, di ba mas maganda yung gano'n? Yes, yun po talaga ang purpose talaga sa ating Doris ng bidding eh. Mag-inganyo na mas marami para kahit paano mas madami rin pagpipilian base sa kung ano yung mas mura. Although, hindi na po talaga ngayon yun ang papatak. Pero syempre, kung alin din ang maganda, mga quality of features, at syempre kung compliant, doon sa mga requirements po natin. Hindi naman kasi option na babalik po tayo sa pagsusunod. Alam mo, siyempre nabutan mo kayo na nagsusunod pa po tayo ng pangalan. Hindi naman option na bumalik tayo, di ba? At saka yung bilangan, Yung Manila paper. Kapag po tayo ay manual sa isang presidential election na abutin po na may isang buwan,
kapag po ang senador, mga 3 linggo hanggang 1 buwan din po, para malaman kung sino ang nanalo. Yung bilang na po mismo yung pagmamano-mano, inaabot po yan ng mga hanggang 4 o 5 araw, yung mano-mano pagbilang. O, grabe nga. So, na tayong bumalik. Wag na. Kasi madami tayo ng pagabi, di ba? O, din mo yan, ilan yung voter turnout, Chairman, 70 plus million. Ang bumoto po, ang botante po natin ay 68,431,000. Bumoto po ay 57 million, which is 82.2% highest. Pagdating po ng 2028 elections, 71 million po tayo sa Rabi ng Doris. At hindi niyo po napansin, pag automated, walang gulo, walang nakawan ng maloka, walang snatching ng ballot boxes, wala pong gulo kasi alam na nila yung result eh. Na-transmit na kahit anong gawin nila, hindi na nila pwedeng influence ano na-transmit na result. Kaya nga po wala tayo kahit isa na presinto ang nag-fail nung nakaraang eleksyon. Si willing daw po, mag-volunteer si Doris sa mano-mano. Sa nito. Ang taga. Chairman, thank you. Mabuhay ka. Thank you, sir. Salamat po sa Rabi ng Doris. Thank you. Maraming pwedeng senador ito parte pag nag-retire o gusto mo presidente. How does Senator George Erwin Garcia sound? Presidential. Presidential. Thank you. Maraming salamat, Attorney George Erwin Garcia, Chairman po ng Commission on Elections. Babati ba tayo o magdideliver yung serbisyong balita na tayo partner? Isa ko na to si Andy Bernardo. Alam mo na. Oo. Galing. Ayan na nga. Ito na nga. Professor Xiao Chuan, Mark Hernandez, and Attorney Joseph Mapitan are all in the house. Si Hana, pa-shout out daw sa aming anak na si Maria Ayla. Favorite ka po makinig sa iyo tuwing umaga. Inabangan ang costume niyo tuwing Friday. Maria, sige, abang-abang lang po tayo lahat. Adili si Archie. Ayan ba? Teleradyo Servisyo Balita sa magbabalik na ang Gising Pilipinas sa Energy! Supply ng pagkain at petrolyo sa Borongan City sa Eastern Samar nagkakaubusan na. Weight limit sa papayagang dumaan sa San Juanico Bridge. Ladong taasan. Bono patay matapos malunod sa lugar ng Santilog sa Davao Occidental. Forced evacuation, ipinatupad din sa isang barangay sa Maguindanao del Norte dahil sa baha. Dalawang kaso ng MPAS na kumpirma sa Maguindanao del Norte. 6 na iba pang hinihalang kaso ng sakit binabantayan. Mga pribadong ospital, kinumpirmang hindi na mapapakinabangan ng pasyente ang ilang guarantee letter mula sa mga nagtanong kandidato. Sa pang-opisyal ng UMA, si Mac Kaugnay na sinasabing anomalya sa may 1 bilyon piso halaga ng lupang pinili ng ahensya. Taas ng opisyal ng AFP, tinanggal sa pwesto matapos ireklamo ng break ng 2 sundalo. Pulis, timbog sa pagnanakaw at panghingikil sa motorcycle rider sa Quezon City. Sa showbiz spotlight, Donnie De Leon at John Briones na kasama sa American series na Avatar: The Last Airbender. Yung po ang unang nagpapagang balita ngayong Huwebes, May 22, 2025. Ako po si Alvin Elchi. Ako naman po si Doris Bigornia. Nagkakaubusan na ng supply ng pagkain at produktong petrolyo sa Borongan City sa Eastern Samar. Kasunod po ito ng iritasyon sa pinapayatang dumaan sa San Juanico Bridge na makaka-apekto sa pagdadala ng supply mula sa Leyte. Mayo 15, pinagawa ng dumaan sa San Juanico Bridge sa mga sasakyang may bigat na mahigit 3 tonelada. Nagsara na ang ilang fast food chain at nagkakaubusan na rin ng supply ng manok at frozen goods sa ilang grocery store sa Borongan City. Mahaba na rin ang pila sa mga gasolinahan ng Luzon dahil nagkakaubusan ng supply ng petrolyo. Presyo ng bilihin sa gitna ng kakulangan ng supply. Naunanais na ilalim sa state of emergency at Samar dahil sa limitasyon sa pinapayagan ng sa San Juanico Bridge. Para sa Railway Secretary naman po, nakakatasan ng load ng supply sa mga susunod na buwan. Kasi while the main structure is intact, I think meron din ka lang i-rehabilitate dun sa mismong center structure. No? But ang tansya namin dito, if we are able to
to increase the load limits, I think we may be able to increase it up to 10 tons actually. Plano ng pamahalaang magtayo ng panibagong tulay na katabi ng San Juanico Bridge. Tinatayang aabot ng 2.6 kilometers ang itatayong bagong tulay para sa San Juanico Bridge. Sinasabing kukuhanin ng pondo sa bagong tulay sa pamamagitan ng official development assistance mula sa Japanese government. Inaasang tatagal ng 3 taon ang konstruksyon sa bagong tulay na sisimulan sa 2027 pa. In the meantime, because of the emergency situation kasi matagal pa yung new bridge, gagawa muna kami ng retrofitting doon sa mga nakikitang deteriorated segment para sa ganon, at least may taas na namin ang konti yung load restriction namin. Siguro abutin kami ng 4 to 5 months siguro ito kasi marami. Namatay ang 68 taong gulang na lolo sa kasagsagan ng pagbaha sa bayan ng Don Marcelino sa Davao Occidental. Kinumpirma ng Office of Civil Defense na nalunod ang biktima sa rumaragasang ilog sa barangay Lapuan. Sa Davao City, muling binaha ang ilang lugar sa Calinan District dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Maguindanao del Norte, nagpatupad ng forced evacuation o puwersa ang paglilikas dahil sa pagbaha sa barangay Poblasyon Dalican sa bayan ng Datu Odin, Sinsua. Sa Maguindanao del Sur, sinagip ang mga residenteng na-trap sa kanilang bahay dahil sa pagbaha sa barangay Bilang sa Datu Angal, Mid-Timbang. Naunang sila ilalim sa state of calamity ang bayan ng Pumalarang sa Zamboanga del Sur dahil sa malawakang pagbaha dulot ng Intertropical Convergence Zone. 10 minuto makalipas ang ikapito ng umaga, 28 lugar ang inaasang makararanas ng delikadong heat index o init na nararamdaman ng araw. 46 degrees ang tinatayang pinakamataas na heat index sa Dagupan City na naman sa Pangasinan at Apalis sa Cagayan. 45 degrees Celsius naman sa Lawag City, sa Ilocos Norte habang 44 degrees Celsius sa Batak. Sa Ilocos Norte, Bacnotan sa La Union, Tuguegarao City sa Cagayan, sa Ildefonso sa Bulacan at Camiling sa Tarlac. 43 lugar din ang makararanas ng 40 hanggang 43 degrees Celsius na heat index, kabilang ng 41 degrees Celsius sa Pasay City. Pero asahan pa rin ang mga pagulan sa ilang lugar dahil sa Intertropical Convergence Zone at moisture na maalinsangang easterlies. Ang tawag? Moisture. Moisture. Dililinaw ko lang. Nakumpirma ang 2 kaso ng monkeypox o Mpox sa Maguindanao del Norte. Sa report ng Bangsamoro Health Ministry, gumaling na ang 59 na taong gulang na babaeng pasyente mula sa klinikan kilala. Ngayon din ang 20 taong gulang na babaeng mula sa Davao Province. Isolation facilities ang 6 pang hinihinalang kaso ng sakit mula sa Cotabato City, Sultan Kudarat, Bagan at Datu Montawan. Patuloy din ang contact tracing sa nakasalamuha ng mga pasyente. 12 minuto makalipas ay kapito ng umaga, iniling sa pamahalaan na alamin ang posibilidad na mabigyan ng mga Pilipino ng bagong bakuna laban sa COVID-19. Nasunod po ito ng pagtaas ng mga kaso ng sakit sa ilang lugar sa Asia tulad ng Singapore, Thailand at Hong Kong. Sinabi ni Philippine College of Physicians Past President Dr. Maricar Limping na posibleng hindi naman sa bagong strain ng COVID-19 ang mga bakuna booster nung kasagsagan ng pandemya. Unfortunately, yung bakuna na na-receive namin dati, dahil na tayo after some time, bumababa na yung protection na ibinigay sa atin ng bakuna. Kaya sa ibang bansa, lalo-lalo na sa Amerika, yung COVID-19 na vaccination, ibinibigay yan sa ngayon every year. Now na naiginit ng Department of Health na mas maliit ang tsansang mahawa sa COVID-19 ang mga nakatanggap ng bakuna at booster shots. Kinumpirma ng Private Hospitals Association of the Philippines
Incorporated o PHAPI na hindi na makakikinabangan ng mga pasyente ang ilang guarantee letter mula sa mga natalong kandidato. Kasunod ito ng pangamba ng ilang pribadong ospital kaugnay ng mahigit 7 bilyong pisong halaga ng hindi nababayarang medical services sa ilalim ng Medical Assistance and Incapacitated Patients Program. Sa ilalim ng programa, pinapayagan ng mga politikong magpalabas ng guarantee letter sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong pinansyal at mula sa kanilang share sa pondo ng programa. Mahihirap na pasyente ang humihingi ng guarantee letter na ipinalalabas sa mga tanggapan ng kongresista, senador, gobernador at alkalde sa ilalim ng Memorandum of Agreement sa mga ospital. Sinabi ni PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano na kaganang sa kailan ng mga natalong kandidato ay ubus na ang kanilang pondo kaya wala nang pambayad sa ipinalabas na guarantee letter. Kung ako ang ipapag na registered 2 million na timawa, mag-apply kami sa small claims court. Whether yan ang yung ginagawa ng ibang organisasyon o ng mga institusyon. Pero mabuti niya po kung halimbawa meron pa rin yung iba ng pera. Usually kasi mga foundation yan eh. Kaya tayo yan ang mga foundation. Nangako naman ang Department of Health na tutulungan ang mga pribadong ospital. Sa posibleng ang mga kandidatong sangkot sa overspending o sobrang gasto sa pangangampanya. Sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na basehan ng diskwalifikasyon ang paglabag sa spending cap sa ilalim ng Statement of Contribution and Expenditures o SOSELO. 3 piso kada botante o mahigit 200 milyong piso lang ang dapat gastusin ng mga kandidato sa pagkasenador na may partido, paring 5 piso o mahigit 348 million pesos sa mga tumakbong independent. Sa ngayon may 4 reklamo ng overspending na nakapimpin sa Comelec. Hahabulin din ng Comelec ang mga kandidatong may nakapaspil pang campaign materials halos 2 linggo matapos ang botohan. Iginit ng komisyon na itutuloy na election offense ang pagsuway sa utos na alisin ang campaign materials 5 araw matapos ang botohan. Kung yan ay local, ay kami hindi ganun nagmamadali naman sa local, ganun ang dami pa rin natin inaasikaso sa kasalukuyan, dahil kahit sila ay naproklama na, nakapag-off na, o mag-a-assume sa June 30 at makakapos magkakaposisyon, makakaupo na, eh hindi ko matatanggal ang jurisdiction ng Comelec. In fact, pwede pa namin din silang tanggalin sa posisyon na kanila kung saan sila nahalal, sapagkat tuloy-tuloy po ang jurisdiction ng Comelec kapag local position. Kung whether po yan ay violation ng ating pong legal posters o kaya violation ng ating pong vote sa vote buying. Si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Itinabli ang Comelec na halos 17 milyong botante ang nag-overvote o sumobra ang binotong kandidato sa pagkasenador noong halalan. Kasunod ito ang panawagan ni dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon na ipaliwanag ng Comelec ang milyong overvotes na katumbas ng mahigit 30% ng mga bumoto. Paliwanag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, mahigit 1 milyon lang ang overvoting mula sa halos 57 milyong bumoto noong hangganan. Iginit din ng Garcia na hindi maiiwasan ang overvoting dahil maaaring nagkamali ng bilang ang botante o nagbago ng isip sa ibobotong kandidato. So dapat po yan, pwede po naman yan, hindi tayo mag-12. Kasi po yung 12 na yun, hindi nakakuha ng boto. So 17 divided by 2, that's 1.3 million. Okay. 1.3 million mga kababayan po natin ay nagpa-vote. Binigyan naman ng Comelec ng gradong 8 ang Korean company na Miru Systems na nagsupply ng automated counting machines na ginamit noong halalan.
Alas 7:17, planong gawing lane by lane ang malawakang pagsasayo sa EDSA na inaasang sisimulan sa kalagitnaan ng Hulyo. Dahil itong may iwasang isarang buong EDSA na maaaring magdulot ng matinding traffic o Carmageddon. Sinabi ni Dito Danoy, Secretary Manuel Bunoan na sisimulan ng segment ng proyekto sa bahagi ng EDSA sa Pasay hanggang Shaw Boulevard at target matapos sa Disyembre. Kabilang din sa prioridad ng southbound lane na dinaraanan ng EDSA Busway mula Caloocan hanggang Makati. Ang priority sections na gagawin namin, so we can finish it towards the section from Pasay to Shaw Boulevard, northbound and southbound. And then, if there will be some sections banda ng Caloocan going to Cubao, then we will do it without actually disturbing the traffic. Inirekomenda naman ng MMDA sa mga pribadong sektor na magpatupad ng work from home scheme para mabawasan ang bilang ng mga sasakyan dumaraan sa EDSA, lalo na tuwing rush hour. Umatma ang ilang motorista sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang kalsada sa Metro Manila simula sa Lunes. Sakop nito ang EDSA, C5, Katipunan, Marcos Highway, Rojas Boulevard, Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, West Avenue, E. Rodriguez Avenue at Buendia Avenue. Nauna na pinalis ng Korte Suprema ang temporary restraining order sa programa sa mga lugar na sakop ng jurisdiksyon ng MMDA. Nananatili namang epektibo ang TRO sa pagpinansa ng mga lokal na pamahalaan sa NCAP o paggamit ng camera at CCTV para hulihin ang mga motoristang lumalabag sa mga trafiko. Pero ngayon pa lang, umaaray na ang ilang motorista sa posibilidad na magbayad ng malaking multa dahil sa paglabag. Huli ka na, hindi mo alam kung anong violation mo. Sa impact na to, wala kang choice eh. Nakarecord na yun sa Manila eh. Violation na eh. Parang multat eh. Kung operator dati ang tumutubos, tapos nung hindi na kaya ng operator, director na rin pinapagawa, hindi na rin nila kaya. Hindi na rin sila nagdadrive. Anong mahirap kasi tuwing paglalo na ipapasagot sa mga driver na yan, eh nilalong wala nang kilita. Nakatakdang pagpulong ng MMDA at ng Transportation Office para talakayin ang muling pagpapatupad ng NCAP. Alas 7:20 na nakatakdang palawakin ng mga lugar na sakop ng pilot implementation ng pagbibenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Sa Hulyo, target ipatupad ang second phase ng programa sa mga probinsya sa Mindanao na maraming mahihirap na pamilya. Kabilang dito sa Zamboanga del Norte, Basilan, Cotabato City, Tawi-Tawi, Maguindanao at Davao Oriental, Bayo. Noong unang ilunsad ang bentahan ng murang bigas sa Cebu, napansamantalang sinuspindi bilang pagsunod sa spending banong halanan. Nagbibenta na rin ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga kadiwa centers sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal. Doon na lang tiniyak ng NFA na sapat ang supply ng bigas na ibinibenta ng 20 pesos kada kilo hanggang sa Disyembre. Sa labas ng bansa, napilitang mag-resign ang Agriculture Minister ng Japan dahil na sa komento tungkol sa bigas. Inamin ni Tato Eto na hindi siya bumibili ng bigas dahil lagi siyang binibigyan ng kanyang mga taga-suporta. Naggalit ang mga consumer sa pahayag ng opisyal dahil patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas sa Japan. Dahil dito, nagbitiw sa pwesto si Eto dahil maaaring maapektuhan ang kanyang partido sa nalalapit na national elections sa Hulyo. Galing naman yun. Sana all. Sinibak sa pwesto si OWA Deputy Administrator Emma Sinclair. Kaugnay ng sinasabing anomalya sa 1.4 billion pesos na land acquisition bill. Isinasangkot si Sinclair sa anomalyang pagbili ng bilyon-bilyong pisong halaga ng lupa para sa halfway house o dormitory type accommodation ng mga OFWs na itatayok malapit sa NAIA Terminal 1. Noon na lang sinibak sa pwesto si OWA Administrator Ariel Ignacio dahil din sa pagkakasangkot sa kasunduan na hindi aprobado ng Board of Trustees ng OWA. Idinalaga na si Migrant Workers Undersecretary Patricia Kaunan bilang OWA Administrator kapalit ni Ignacio. Ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya
Nagampanan ninyo ang inyong trabaho. Huwag tanggalin ang pangluloko o lokohan sa inyong pagtatrabaho dahil hindi po mangingin ng Pangulong tanggalin kayo sa pwesto. You will all be fired kapag hindi niyo tinupad ang inyong mga obligasyon sa bayan. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Inaliit ni dating presidential spokesman Harry Roque ang plano ng Department of Justice na humiling sa Interpol na magpalabas ng red notice. Kasunod dito ng ipinalabas na warrant of arrest ng Angeles City Regional Trial Court laban kay Roque dahil sa kasong qualified human trafficking kaugnay na tinigal na pogo sa Porac, Pampanga na Lapu South 99. Sa Facebook post, sinabi ni Roque na walang magagawa ang pamahalang Pilipinas hanggat nakabimbin ang kanyang hiling na asylum sa the Netherlands. Para kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, maaaring pagsabayin ang hiling ng red notice at extradition dahil parehong miyembro ng United Nations Convention on Transnational Crimes ang Pilipinas at the Netherlands kung saan pasok ang kaso na nakakarap ni Roque. Si Vasquez na kailangan nyo na hintayin ang desisyon sa hiling na asylum ni Roque bago gumawa ng legal na hakbang ang pamahalaang Pilipinas. Sa ngayon, itinuturing ang kurante si Roque matapos takbuhan ang kinahaharap na kaso. You are actually running away from the law. That's the essence of being a fugitive from justice. It is pretty clear na kung ikaw ay gumawa ng panigil krimen at nagtago, kumante ka pa din. Kasi tinakbuhan mo yung kaso eh. Si Justice Undersecretary Raul Vasquez. Alas 7:24, iginit na Malacanang na walang nalalapag na batas sakaling makipagkayo si Pangulong Marcos sa pamilya Duterte. Kasunod ito ng panawagan ng ilang kalyato ng pamilya Duterte na dapat munang pabalikin ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung totoong sincero ang Pangulo sa pakikipagpati. Sinabi Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na layon lang ng pakikipagsundo ni Pangulong Marcos na magkaroon ng maayos na pamamalakad sa pamahalaan at hindi para pagbigyan ng interes ng ilang personalidad. Nung sinabi at tinanong siya kung okay siya for reconciliation, wala akong nabanggit na hindi niya ipapatupad ng batas. Wala akong nabanggit na magpapatawad siya kung may nagkasala. Lagi po sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Ang reconciliation lamang po ay para hindi na magkaroon ng gulo. At para magkaroon nga po ng stability at patupad niya ang kanyang mga pangako sa bayan. Marso, inaresto at inulong si dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Center sa The Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Tinanggal sa pwesto ang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines na nahaharap sa reklamong rape at attempted rape. January 29, nakunan sa CCTV ang pagdating ng 2-star general at 2 junior officer sa San Fernando Airbase sa Batangas. Sa video, makikita lumalas ang 2 sundalo sa opisina ng senior officer at nagsumbong sa isang lieutenant. Sinasabi hiniling na hindi pinangalan ng general sa 2 sundalo na samahan siyang matulog sa kanyang kwarto. Tinatanggal ng mga biktima nagbibiro ang general hanggang sa mangyari ang sinasabing sexual assault. Sinabi ng general ang akusasyon ay at itinanggi ng general ang akusasyon at iginit na imposibleng mangyari ang krimen lalo't may kakayahang makatakas ang mga biktima. Iginit din ng general na hindi siya gumamit ng baril, patalino o anumang pananakot sa akusasyong pang-aabuso. Hinihintay na lang aprobahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kaso para ma-refer sa General Court Martial. Tiniyak naman ng AFP na bigyan ng posisyon ang 2 sundalong biktima. Ano ba? Pagulat naman yun. Kakagulat talaga. Ay, sabi, sino nagreklamo? Yung 2 junior officer. Na lalaki? Hindi sinabi kung lalaki o babae. Oo. Sabi naman yun. Oo. Samahan niyo ako matulog. Sa Quezon
Quezon City, arestado ang isang pulis na sa pagnanakaw at panginigil sa motorcycle ride. Nagmamaneho ng motorsiklong biktima sa haba ng EDSA Balintawak. Nangharagin ng dalawang lalaking nagpakilalang pulis at sa pilit ay sinakay sa itim na SUV kasama ang 3 pang ibang biktima. Sinasabing nanghihingi ng pera ang mga sospek at pinupuhog ang ilang biktimang sakay ng SUV. Makalipas ang 6 na oras, pinakawalan ng 2 biktimang nagbigay ng pera sa Del Monte Avenue. Hindi na pa ang motorcycle rider sa EDSA Balintawak pero hiningi ng mga sospek ang motorsiklo para makalaya. Nagalok ang biktima na ibibigay na ng cellphone o nagbanta mga sospek na papatayin siya kung nakabigay ang motorsiklo. Sa investigasyon sa Police District na kumpirmang pulis ang isa sa mga sospek na may ranggong korporal at nakatalaga sa Northern Police District. Nare-repaso na ang mga kuha ng CCTV para matukoy ang pagkakakilanlan ng iba pang suspect. Nagsuminti na ng sinumpaang salaysay ang anak ng pinatay na negosyanteng Filipino-Chinese na si Anson Ge matapos isangkot sa krimen. April 9, natagpuan sa Rizal ang bangkay ni Ge at driver na si Armani Padillo na sinasabing pinatay kahit nagbayad ng ransom ang pamilya. Dumalo si Alvin Ke sa preliminary investigation ng Department of Justice at nanindigan wala itong kinalaman sa pagpatay sa ama. Itinuturing ng PNP na case closed ang krimen matapos maaresto ang mga Chinese na sina Karim Figo at David Lanuyao na itinuturong mastermind sa krimen. Pero target na ni Kabawi ang 200 ransom na ginayat ng pamilya ng negosyante. Sa Maynila, akong ikaw magdala sa asa? Susi? Oo, ako na lang. Ato na ko kay maglaka ako mangko. Ato sa Mercury. Sa ospital, alam po, yung anak ko po lang Ay, Jesus! Sige lang, ginaman yung cambio. Hindi nga ako. Natuklasang walang permit to operate at hindi ko rehistrado ang doktor dahil sa noon ng manual operation. Natuklasang nakulong na isang kahit noong 2023 dahil mapagkamit ng pangalan ng license number ng hihingin ng doktor na dating lang nakatrabaho. Ito nakalimutan ang suspect matapos maglagap ng hindi tinukoy na halaga ng piyansa. Maliwasin. Sa Marikina City, namatay ang 2 giant poodle habang nasa dog training facility. 50,000 piso ang binayad ng may-ari ng asong sina Donkey at Guaniciale para sa obedience training sa loob ng 2 buwan. Pero nung Sabado, napalitaan ng may-ari at 5 araw ng patay ang mga aso at pinilibing kahit walang abiso. Pambihira kayo. Naniniwala kay Ari na inabuso ang mga aso sa pasilidad at hindi hit stroke ang kanilang itinatay. Kasi parang, alam mo yun, kapag may alaga at may anak ka, kilala mo yung anak mo, di ba? Kahit anong pag-itsura niya, kilala mo na. Hindi lang namin ito gusto ipa-aware sa social media. Gusto din talaga namin mag-file ng legal complaint against him. Inihahanda na ang reklamo laban sa training center na natuklasang hindi rehistrado sa Bureau of Animal Industry. Ano ba yan? Good morning sa Alvin at Dorothy sa ating show Spotlight. Kasama ang 2 Filipino talent sa cast ng bagong season ng American series na Avatar, The Last Airbender. Tingin dito ang Filipino-American na si Jojo Diones at award-winning actress Bobby De Leon. Gaganap sa season 2 si Bobby bilang kambal na sinalo at Lee na royal advisors ng pagkabida na si Christian Buda. Gaganap naman sa season 3 si Briones bilang si Pian Rao na master swordsman at miyembro ng secret society ng White Lotus. Bibida sa serye ang Canadian actor si Gordon Collier na gaganap bilang si Am. Sinasabing taga-Santo sa Laguna ang pinanang Canadian actor na bibida sa Avatar, The Last Airbender. Para sa show Spotlight, ako si Gino Bershnebre, St. Alvin Flores. Thank you! Maraming salamat si Gino. First na po yan. At yan ang kabuha ng mga balita ikinampok sa Teleradyo Servisyo Palit. Ako si Doris Bigonia.
po si Angelo Chico. Magandang umaga. Maraming salamat. Maraming tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas sa Energy! Anong oras na binibining maganda? Ayan na, yan. Ito, sakto. 7:33 na po ng umaga. Pakita ko mamaya yung message ni Dance Tattoo sa Instagram. Tattoo siya bukas ng Instagram part na ito. Hindi ko ma-confirm. Kasi doon na palagi namin ang bubuksan. Lizel Cuyos and Malbog family from Edmonton, Alberta, Canada. Second time ko na pong nakaabot ng live kasi walang work today. Lagi replay na papanood ko from YouTube. Ayan, napabatin tayo Pilipino din pa na Edmonton, Alberta, Canada. Pamilya. Yung mga ilog, mountains and lakes. Beautiful, pretty lakes. Oo, kaya gusto doon nila. Hindi kasi nataan yan eh. Mangingisda yung delivery. Di ba ito? Wala kang Joyce De Vera. Good morning. Jerome Malapit. Good morning. Tito Alvin ito. Happy Monday. Happy Monday. Pakigreet naman ang happy birthday ang aking pinsan, Vanessa Garcia. And good luck sa Westin Bukan for the 88th GNIS anniversary. Uy, anniversary ng GNIS. Kaya pala, sabi ni Mark Hernandez, pakibati yung Dory Banyas, good morning from Guinness, Angono, Rizal. At kay Lina Ho, siyempre, lagi ko from Claridel, Bulacan. Thank you, ma'am. Sige na pa rin, tuloy na. Mula kay Jenny Ramos, blessed Thursday, everyone. Good morning to both of you. Always watching from San Isidro, Makati City. At mula naman kay El Florentino, para sa mga ito kanina. Lagi pa. Good morning, Begonia, Doris Gay, and Alvin. Ulit naman sa apo ko na si Jean Patricia Florentin, who is graduating today from the senior high at Marian College. Salamat po. Uy, Marian College. Oh, Kaping Marian. Congrats sa iyo, Iha. Super, natuloy mo na. Leonidas Mamaril, energy daw, watching from Taytay Rizal. At si Mitch Tan, magandang umaga. First time to send message here. Greetings from LA. I love you guys. Hirap na rin kami kumuha sa Tacloban ng bakery supplies. Sa bakery namin, magsasara na rin ang bakery namin. Mas inuna kasi nilang maglagay ng light sa San Juan. Pero tanong naman ni Bibornia, ano po ang nire-represent nilang sektor? Ayan, nagawa na nito. Tama. Thank you, Shao. Ay, binabati ko lang ang aking kapatid at ang pamilya niya dito sa may Long Beach, California. Hi, Ren! Si Homer Mercado pa ito nakamonitor. Sabi niya pwede pang pag-greet yung pamangkin ko, Mayor Art Mercado ng San Pedro City on his birthday. Happy birthday, Mayor Art Mercado ng San Pedro City. Pamangkin pala ni Homer ito. Sa kumayan, binati ko na. Si Bar, natuloy mo. Mary Phillips, attendance check from Palmdale. Thank you. Mula kay Maggie, happy Thursday, present and watching from Maggie Mansana ng Ikeri at si George Kyle Edith. Attendance check. Teresa Atienza from Santa Rosa, Laguna. Uy, nasaan na yung guest natin? Hindi na ba? Si Senator Erwin. Asan na, Erwin? Tulfo. Sabi ni Rumi, attendance check lang po, always watching from Divine Word College of Calapan at Siling Pasko. Mula ko po para sa Consumer Friday bukas, yan, Flores de Mayo. May ganun partner, At si Nomer Paricante. Umabot ngayon, partner. Inagahag ko na po, pwede maging endorser si Chairman George Erwin ng Robust.
kumbaga sa yung, yung energy, o kumbaga sa max air, kaya tumagal hanggang round 12. Parang may naiisip ako na iba, iniisip ko. Ha? Energy daw. Talaga. Ba na? Si May Padaman ay nagpadala sa akin partner ng Palata. Saan po yan? Oo, sabi lang niya, dapat matanggalan na ng mga pondo ang mga congressmen. At yung guarantee letter babayan na, kinakuha niyan. Sabi ni dating Music Jess Mateo ng DepEd, batin na natin yung bagong elected governor ng Catanduanes, Patrick Azanza. Wow! Actually, partner, din ko. Dynasty Slayer. Kasi dynasty ang nakalaban nito eh. Governor Patrick Azanza ng Catanduanes. Mabuhay po kayo. Hinari pa ito. Wala na. Naramiya. Yan ang programa sa guarantee letter. Dapat wala ng guarantee letter. Ang laki ng contribution ng PhilHealth. Kasi yung mga public hospital natin, matutumid na yun ang dapat pondo. Alvin Rodriguez! Kailangan mag-partner na kamonitor sa akin. Magandang umaga sa iyo. At si Alma Dos naman kay Kalumabe. Ilang ulit na explain ni Chairman yan, pero ayaw intindihin ng saradong utak dahil mga talunan. Kasi pag ni Chairman, kahit ng aga laging available, o kung natas ng energy niya. Mga kwento siya, good morning! Sinasuggest ko rito na interview natin yung BIR. Hindi nga nakikisip para sa amin yan. Napansin niya. Ano ba na? O yung tumawag na ay nag-check na yung Torres. Naging kayo na si Senator Elect Uy! Kahit tagal-tagal na tawag ninyo. Ay, hindi sumasabi. Hindi nga sumasabi ko. Bindok, kasagutin mo naman si Lolo Efren. Looking forward your question every Friday, sabi ni Tess sa mga alas. Kung hindi, unahin na natin yung doktor. Hindi Sabi ni Cecil Binan, watching from my PC. After nyo, tutulog na ako. May Cecil, ano ba talaga? Papasok ba o papasok ba? Ano?